Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende. So kung anong mapipick up kong energy, walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo dito hope, tenderness, at mice saka tree. So ano to? Anong topic? More like relasyon. Kumbaga, may someone dito, whether kayo to, or person nyo, or someone na malapit sa inyo. In a relationship kasi yung tao dito so, depende nga sa sitwasyon nyo. Kung single kayo, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo na in a relationship. Pero again, sa case na to, may someone na umaasa, may hope umaasa na magkakaayos pa. Kasi maaring sa relasyon na to may someone na nag-cheat or masyadong negative or bungangera. Ayun. Kung baga may someone dito na nagiging patient. Ayun nga, nadarating yung panahon na magkakaroon pa ng improvement sa relasyon na to. Kaya lang nga, either isa lang or pare silang nagiging toxic sa sitwasyon dito. Okay? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ganyan ang dating sa akin. May someone na nagiging destructive or parang nawawalan na ng gana sa relasyon. So, rin man doon sa mga sinabi ko, okay? Yung reason ng problem. Pero again, isa lang yung direksyon. Umaasa yung tao dito na kakaroon pa ng development or improvement for as long as mag-stay, mag-grow together. Umaasa na may iwan sa past yung mga problema. Ganyan. Na yun nga, habang tumatagal or tumatanda is hopefully mabago ang dapat
baguhin. Pero tingin ko babae yung maasa eh. Babae kasi to. Babae yung maasa na magbago pa yung partner niya. Tingnan natin ang susunod. Na senaryo. Letter. Woman. O babae ulit yung bida natin. O babae yung tatamaan ng wedding. Whether kayo mismo to or person nyo or anyone na malapit sa inyo. Basta babae. May clue kasi tayo. Babae. Ayan ang meron. So, meron tayo dito a lot of money, impediment, letter, at woman. So, mukhang may problema dito. Mamang problema yung babae. Anong problemahin niya? Pera. Yun yung letter dito laman ng mensahe. Either makaka-receive siya ng letter regarding sa bill na dapat niyang bayaran or utang na yun nga na pending. Pero again, more like financial problem to. Financial issues. Kumbaga, may letter dito kasi. More like text, chat, email, or literal na letter or document na ang napapaloob sa message ay all about money kasi to a lot of money. Impediment sa Tagalog. Teka nga, alam ko hadlang to teka, hindi ako sure. Hanapin ko sa Google Translate. Hadlang. Yun ba yung sinabi ko kanina? Hadlang. O, ayun. So, may hadlang or sagabal. So, again, more like obstacle. So, pag obstacle, di problem na nga. Regarding money. Beware na lang. Kung alam sa sarili may problem talaga sa pera, edi maagapan agad bago lumala. Ngayon, yun natin dito wedding, country house. Teka, nangangati yung tinga ko. Teka. Coffee na. Bear. Tapos bear. Ano kaya yun? Anong mabubuo kong senaryo? Meron dito. Country house. So, again, ulitin ko. Meron tayo ditong wedding, country house, coffin, tapos bear,
Tungkol saan to? Oh hell, pwedeng business kasi to eh. Kung baga, magkakaroon ng good change. Although nandito tong coffin, since nasa una siya. At yan lang naman yung negative dito. The rest okay naman. Ang dating sa akin, good change to. Pero kung ito nandito, medyo alanganin ako. Kaya lang, dito naman siya. So, more like business. Maraming pwedeng case, pero tingnan natin. Una pa lang naisip ko, business. May improvement. So, pag sinabi mong improvement, may pagtaas ng sales o benta na maaaring mangyari since nandito rin naman tong bear. Ang dating sa akin, going strong yung takbo ng business sa period na to. Ngayon, kung buhay kasal, may wedding doon. Buhay kasal o relasyon in general. Asahan natin na maging peaceful ang period na to in a way na mababawasan ang power struggle sa mag-asawa or magkarelasyon, or sabihin natin wala masyadong away, okay? Or baka wala talaga, hopefully, pero kalokohan yun, wala talaga. Sabagay, may case din naman ganun. Wala talaga. Walang away. Pero bihira lang kasi mangyari yun. Pero again, kung meron man na sabihin nating hindi man pagkasunduan, maayos din naman agad. Hindi siya magiging big deal. So yun, more like magiging somewhat peaceful ang period na to para sa mga couple. Ano pa ba? Kung sa work, hindi masyadong toxic yung boss. Okay? Kung may boss yung iba sa inyo. Kung baga hindi siya masyadong palautos, hindi laging galit, hindi moody yung boss. Ganun dating. Ngayon. Ibang senaryo. May chattering dito, oh. Oho, lalaki. Ito, dark haired man. Ano kayang mabubuo kong senaryo? Oho, spirit. Man na naman. Kanina puro babae, ngayon man. Pag ganito, lalaki yung tatamaan ng reading natin. Depende sa nanonood. Kung babae yung nanonood, ito yung person niya. Ngayon, pwede rin namang whether babae, lalaki yung nanonood. Kung di applicable sa inyo, edi baka tumama to sa lalaki. Lalaking kakilala nyo. Ano bang meron? Ang dating sa akin, may chismisan, may dito, chattering. So, more like may gossiping na maaaring mangyari. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang.
Pero kasi lalaki sa lalaki yung character dito. Okay? So, may spirit guide dito. Or intuition. Pag nakita ko to, tingin ko ay literal na spirit, in a way na spirit guide or intuition na maggagabay sa sino kaya bida dito. I mean, sino dito? Basta lalaki. Doon sa lalaking bida natin na may tumichismis sa kanya, kapwa niya lalaki. Kumbaga, magkakaroon siya ng guide o awareness na mag-ingat sa kapwa niya lalaki. Yun the thing. Pero since malapit to dito, siguro yung possible basher, hater, or nang-gossip o nang chichismis sa lalaking bida natin ay ito, a dark-haired man, lalaking itim pa buhok or mas bata sa kanya. Pwede ring friend, tinuring pa man din friend or kapamilya. So again, case to case basis, eto kasi yung magsisilbing gabay. So paano malalaman? Through psychic ability. Okay? Or panaginip, or voice. Hindi man literal na voice, pero paano ba i-explain? Parang nagpa-pop up sa isip yung pangalan. All of a sudden, bigla na lang laging naisip yung ganitong pangalan. So again, panaginip or palagi nakikita somewhere, same name. So again, psychic ability or intuition ang magagabay or panaginip. So dun ipapakita ng spirit guide nyo kung sino tong lalaking tinutukoy ko. Pero again, may clue naman na tayo dito, more like lalaking itim pa buhok, a dark-haired man or mas bata dito sa lalaking to, lalaki din na mas bata, kapamilya or kaibigan. Yun, that's it. So beware sa taong sinabi ko. Okay? So let's say matunugan nyo kung sino tong sinasabi ko, kung applicable ba sa inyo. Wag na lang masyadong magkwento ng mga kung ano-anong secret. Baka kasi chika dito, whether ginusto niyang i-chika or hindi sinasadyang machika. Kasi may chattering nga So, ibig sabihin, nagkukwentuhan. Baka mapakwento siya. Broadcast niya yung secret. Oh my God. Nung lalaki nga na sinasabi ko. Ito, last na to. Bago tayo pumunta dito sa collective reading. Lalaki na naman. Kanina, sunod-sunod babae, di ba? Ngayon, sunod-sunod lalaki. Dito nagalit yung babae.
Sabi dito, angry woman, reconciliation, anchorman, more like babae yung nagalit. Sino makikipagayos? Napapagitnaan kasi siya nito, hindi ko tuloy malaman kung sino. Since katabi niya to, yung babaeng nagalit, siya rin yung makikipagayos dito sa lalaking to. Anong connection nilang dalawa? Maaring magkarelasyon sila or magkatrabaho. Whether nangyayari na yan or mangyayari pa lang. Basta nagalit yung babae dun sa lalaki, siya rin makikipagayos yung babae. Babae rin. Ngayon, dito na tayo sa collective reading. So, pwedeng mag-resonate sa inyo to or sa person nyo. Pwede rin sa kakilala or idol. Malalaman nyo naman kung para sa inyo yung reading sa pamamagitan ng mga clue na lalabas mamaya. Ano to? High Priestess, the Sun, ayan, laki nung card eh. Hindi nakasya yata itong isusunod ko. Kaya lang masyado. Masyadong maliwanag tong part na to. Kaya lang wala na akong magawa. Kasi didilim naman. O ngayon, babae naman. Babae yung bida dito. So, pwedeng kayo mismo to, person nyo, or kakilala nyo, basta babae. Ayan ang meron. Ship. Ito yung clue natin. Babae, di ba? Babae, pwedeng mayaman siya. May kotse. Or long distance sila nung partner niya. Or maganda takbo ng career niya. Inisip ko kung career ba ito o relasyon. Corazon. More like relasyon to. Kaya lang niisip ko, pwede rin foreigner yung partner or may someone na nasa abroad or parehas silang nasa abroad. Pwede rin ganun. Pero again,
Niisip ko kung separated na ba sila ngayon or nasa verge, tama ba verge? Nasa, ang tawag doon, bingit na ng hiwalayan or hindi. Alam niyo yun, yung konti na lang maghihiwalay na. Teka, niisip ko nga eh. Pero more like separated na to. Single mom or kasal siya pero hiwalay na sila. Basta ang dating hiwalay na siya ngayon eh. Whether single mom siya or kasal siya pero wala siyang anak. Pero hiwalay na sila. Ay basta in short, separated na siya. Eh anong meron? Yun yung bida natin dito Para malaman nyo kung kayo ba to person nyo or kakilala nyo. Ayan na meron. High Priestess, the Empress, the Sun. Maganda naman to. Empress. Saka the Sun. Maganda rin naman yung High Priestess. Kumbaga, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, kakaroon siya dito ng awareness na imbis na toksikin niya sarili niya or imbis na maging malungkot, kakaisip ng tinakbo ng buhay niya. Yung awareness dito ay bibigyan siya ng message ng universe or ng spirit guides niya na mag-focus na lang sa sariling happiness. I-pamper na lang niya ang sarili niya sa pamamagitan ng material na bagay or sa pamamagitan ng pag-beautify ng sarili or pag-massage, pag-spa, pagpapaganda, gano'n. Or paglapit sa sarili, sa nature, pwede rin naman gano'n. Kasi, di ba, yung mga bulaklak, nakakatanggal din ng problema. Mga bulaklak, halaman, pagtatanim. Ano to? Temperance. Ay, ito kasi. Ito, buti na hindi nahulog. Kasi pag nahulog, sira. Sira na naman yung card. Temperance 2. Up 1. Ay, Pentacles ba ito? Aha. Pentacles, Well, ang dating kasi sa akin papagitnaan to, nagja-juggling, 'di ba? Ito yung card ng juggling. Kasi may chance pala ng reconciliation dito. Kumbaga, sa period na to, may chance na hindi niya alam kung anong pipiliin ba. Ito ba? Itong ex niya. Kasi maaaring magbalik dito yung ex at makipagbati. Or someone new. Ace of Cups Na para bang nagja-juggle siya dito. Tinitimbang niya yung option niya. Kung
Sino ang much better? Yung ex ba or someone new? So ngayon, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero darating siya sa period na mag-iisip-isip siya kung sino ang much better. Ang ex ba or someone new? Ilang minuto na ba to? 30. Ngayon may the lovers naman tayo. Three. Three of Cups. Page of Swords. Ano Page of Swords yung dulo? So then, the lovers, Three of Cups. Ay, napunta na siya sa, third party situation. Tatlo na to eh. Ito na yung, ex niya. Ay, topic ng relationship na napasok sa tatlong tao. Kasi nandito yung Page of Swords eh. So, more like, end result nito sa period na to. Wala siyang mapipili. Hindi niya pa alam kung anong gusto niya. Kung i-entertain niya pa ba tong ex, whether darating na siya, or kung sakali mang dumating, anong plano niya. Balikan niya ba? Or let's say, may dumating man na bago or darating pa lang. Isa lang yung tanong. Sinong pipili niya? Ex ba or someone new? Ngayon, ang possible outcome, wala. Wala siyang mapili kasi Page of Swords ay restlessness. Hindi niya pa alam sa ngayon kung anong sagot. Kung anong gusto niya. Ex or someone new. Ganon. Nalilito pa siya. So, yung babae yung bida natin. Ay, teka. Sige, tanggalin ko na nga. Kasi maglalabas na naman ako ng bagong cards. Kaya lang puno na. Puno na yung lagayan ko. Ilalagay ko pa to, ayun. Awas na. Ayan. Diba ito? So, ngayon, dito naman tayo sa advice. General advice or prediction sa sitwasyon kanina. Tingnan natin anong makukuha nating mensahe dito. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi, use your intuition to set your moral compass. Sabagay, nandun kanina yung diba? High Priestess na pwede rin may kinalaman sa intuition. Eto. Worrying changes nothing. Decide your next step. O, di ba? Kahit yung advice dito. Sinasabi na mag-decide na siya.
Kasi di ba sabi ko kanina may page of swords tayong dulo na parang restless yung mind niya. Ayan, hulog na to. In a way na hindi niya pa masabi kung anong susunod niyang hakbang. At yun ang advice dito. Huwag na daw siya mag-worry at mag-decide na ng kanyang susunod na hakbang. Ito. So sabi, everything in fruition and wisdom from all stages of life. Anyways, dali tayo ng possible partner dito ng Sagittarius sa reading na to. Aquarius, Scorpio, Virgo. So ulitin ko, possible partner ng Sagittarius sa reading na to ay pwedeng Aquarius, Scorpio, Virgo. Ngayon, maglagay naman tayo ng iba pang clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo mismo, sa person nyo, or sa kakilala nyo. Pwede rin sa idol, kung tingin nyo, mukhang sa idol nyo, itong reading. So, may someone na may balbas or bigote, or both. Ganyan yung tsura ng lalaki. Eto, tribal. So, may tribo. Yung lalaki ba? Older than you. So, yung partner ay mas matanda. Malamang yung babae bida natin, di lalaki yung mas matanda. Pero who knows? Depende sa maka-resonate dito kasi genderless nga pala yung reading natin. So, pwedeng heterosexual, babae lalaki, o homosexual, babae lalaki. Basta yung partner, okay? Yung partner ay mas matanda dun sa bida. Ito, red attire. So, may someone na ang uniform ay kulay red. All red or almost red or may touch ng red. Or pwede rin namang kung dito uniform, may someone na mahilig sa red na damit. Ito, black or African American. So, kanina sabi ko, 'di ba, pwedeng long distance relationship or may someone na nasa abroad or parehas silang nasa abroad. So, who knows, baka may someone na nasa Africa or America. Kasi may black or African American dito. So, ito na yung foreigner siguro. Kung foreigner man. Regardless kung anong nationality, pero again, pwede rin foreigner kasi umuulit yung word foreigner. Or again, baka kulay, kung di man to nasa abroad, may someone na maitim. At ang huli, kanina red attire. Ito. Ngayon ay black clothing. So, tulad ng sinabi ko, kung di man red, yung uniform, baka black. Kung hindi man all black, all red, di almost black or red,
or may touch ng black or red. Ngayon, kung di pa rin, edi may someone na mahilig sa black. So again, kung di man red yung favorite color, baka black yung damit na kulay. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.